A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to use the dget function in Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorial. Now, let's start. Okay, first open muna tayo ng ating mga Microsoft Excel, and in this presentation, kung mapapansin nyo, mayroon na akong dalawang example dito. So first is for our teachers, no, sa schools na gagamitin, and pangalawa ay for the company, no, sa mga private sector or government sector in the company. Okay, so always remember the dget function is similar to VLOOKUP function. If hindi nyo alam kung ano yung VLOOKUP function, subscribe to my channel, no, and search nyo lang doon ang VLOOKUP function, and ituturo na sa inyo kung paano gawin ang VLOOKUP function. The dget function is very similar to the VLOOKUP na napakadali lang. So the syntax of our dget function is dget, open parenthesis, the database, kung anong mga files or data ng ating hahanapan niya, followed by the field, kung anong field yung hahanapin ng dget, and the criteria, of course, the criteria ng ating hahanapin. Okay, so dito muna tayo sa ating schools, no, sa mga estudyante natin. So I have here a student number or a student ID, name, grade level, and the section. Okay, so ilalagay muna natin ang formula natin. The syntax will be equal sign, type the dget, capital or small letter, no? So small letter ko na lang para parehas tayo lahat. So dget, open parenthesis, then followed by the database. So ito ang ating database, i-highlight nyo lang ito. So dyan niya hahanapin yung data natin, followed by comma, and field. Anong field ba? So I have here the name. So i-select lang natin yung, click lang natin yung name, which is the C2. Ito yon, column C, row 2, then comma, and the criteria is the student ID. So hahanapin niya, i-base niya dun sa student ID, then close parenthesis and press enter. So kung mapapansin nyo, 104 is Sofia. So 104 Sofia siya. So yan yung i-highlight natin. So yan yung ating una. Then ang gagawin nyo lang siya is ikakopy nyo lang and enter nyo lang dito. So kung mapapansin nyo, kumagat siya dito sa ating grade level, but in our func section hindi siya kumagat. So mapapansin nyo, kasi dito sa ating syntax nag-iiba na siya. So same dito sa ating grade level, kasi ang syntax natin is from B2 to E4, no? So para mas masunod natin siya, dapat hindi gagalaw ang ating formula. So you can use here, pwede nating lagyan dito sa B. So ilalagay muna natin siya dito is I think $sign, no, B, and dito sa E ganun din. So $sign E, $sign, and followed by lahat ng may letter, lalagyan nyo siya ng dollar. Sorry. So itong dito sa C2 hindi na natin siya lalagyan, only doon sa database and the criteria lang lalagyan natin siya ng $sign. Okay, so lagyan ko lang ng $sign, and after that press enter nyo na lang. So sabi niya nag-error. Okay, so ayun.
So, nagkamali tayo ng lagay dyan ng $sign. Dapat doon after sa letter B. Before and after the letter. So, enter natin and try natin i-copy paste. At kung mapapansin nyo, parehas na siya doon sa baba, sa taas, di ba? So, hindi na siya nag-error dito. So, kung papalitan natin ng student number, let's say 111, magbabago na yan lahat. Ito na yung kaparehas niya. So, ganun lang siya kadali. Ang okay pa, ang gawin niya rin doon, so ini-encode lang natin student number. Pwede nating palitan to, yung hindi nyo na i-encode, yung isi-select nyo na lang. Punta tayo sa data. Then, piliin natin ang data tools and use the data validation and select the list dito sa allow. And highlight natin itong student number and click enter. Okay? So, kung mapapansin nyo, ganito na ang lalabas. I-select nyo na lang kung anong student ID ang ilalagay nyo. And automatic na lalabas dito sa dget function. So, tatanggalin ko muna ito. Okay? So, yung highlight nya, tanggalin ko lang siya ng no fill. Okay. So, ganun lang siya kadali to use the dget function. Same procedure din dito sa ating company. So, gawin muna natin ang list na lang, naka-data validation na lang para mabilis tayong mag-select, no? So, select ko lang siya. And, okay. So, I have here a data list, no? Kung ano yung pipiliin ko. Okay, next. Ulitin natin. So, equal sign, type natin ang dget, close parenthesis, highlight natin lahat ito, then, comma. So, pwede nyo nang lagay agad dyan. So, let's say yung H before H, $sign, 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 and $sign. Then, after that, comma. So, select natin ang name, then comma, then select natin itong employee number, and bago tayo mag-close parenthesis, i-$sign muna natin ito dahil before and after the letter, and close parenthesis. So, andyan na siya, and click enter. So, copy na natin ito para hindi na magbabago, and andyan na. So, kung mapapansin nyo, dito hindi siya naka-format. Damantalang dito naka-format. So, punta tayo sa home and click natin itong comma to format the text. So, kung mapapansin nyo, kahit anong palit ko na dito, magbabago na lahat ng data natin. So, kung parang ganyan din, similar na similar siya sa VLOOKUP function. Ang pinagkaiba lang nila is the function itself. So, VLOOKUP function at dito naman ang ginamit natin is dget function. Similar pero madaling gawin. Madaling gamitin din siya. Gaya ng VLOOKUP function. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel ko. And Merry Christmas and advance Happy New Year sa lahat. Sana huwag kayong mag-atubiling magsubaybay sa channel ko at sumuporta sa channel ko. Maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.